kahapon, napag-usapan namin yung tungkol sa naging debate, di ba? At tanungan sa plenary session ni Senator Raffy Tulfo saka ni Senator Pia Cayetano. Sabi ko nga kahapon na kung may rematch, hindi pala ito i-rematch, marami na pala silang rematch. Silang dami na dalawa. sila talagang parang kumbaga salpukan. It's normal sa Senado. Debate talaga yan eh. Talagang may sasalpukan yan. Pero marami na pala sila. Nung na-check ko, marami na. Hindi lang pala 3. But anyway, bumalik ulit yung issue ng PTA. Diba? Habang ang pinag-uusapan ay ang napaka-controversial partner na confidential funds ng OVP at DepEd, ang naging focus talaga ni Senator Raffy Tulfo yung contributions ng PTA. Dito sa pagbubukas muli ni Senator Raffy Tulfo ng usapin tungkol sa contributions ng PTA, laging para siyang may gustong tumbukin. Parang gusto niyang ipaalam sa buong mundo na kaya nagkakaroon ng voluntary contributions ay dahil hindi nakakarating ang pondo ng DepEd sa dapat kapuntahan. Ito ba ay patungkol sa issue ng korupsyon? Sino kaya ang gusto niyang tumbukin patungkol sa korupsyon sa DepEd? I'm sorry. So that we can I beg to identify disagree. the issue. I No, the beg issue. to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the These are issue, I don't these think, are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those. So may mga, kasi partner, natatandaan mo nagkaroon ng plenary session din. Nagkaroon ng interpellation. Nung nagsagupa si Senator Pia and Senator Raffy Tulfo, medyo nagkasalpukan sila tungkol sa mga definition ng mga terms. Okay. Tandaan mo yun? So, di ba? Siyempre, sabi nila, at inuulit ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang pakialam kung magkano ibibigay na pondo sa OVP at DepEd. Basta dapat masunod lang yung hinihiling niya na matanggal ang contributions Sa PTA. sa school ng PTA. Okay. Tama ka na. PTA naman yung particular na na sinasabi niya. pinag-uusapan nila. Oo, kasi kawawa daw yung mga estudyante, iba daw, saka yung mga magulang, wala man daw pera and everything ganyan. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon ng problema ito na mga magulang mag-aral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Pero partner kasi ganito, tama naman yun. Hanggat maaari walang contributions partner. Na mandatory. Na mandatory ha. At yun naman ay pinagbabawal na since time immemorial. Hindi talaga hindi pwedeng mangolekta mula sa estudyante. 'Di ba? Mandatory or sabi nga voluntary, mandatory, hindi pwede. maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yon. Bawal. So kung bawal po, bakit po Correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa Mr. mga hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we I can beg to identify disagree. the issue. I No, the beg issue to disagree, ma'am. Ito po, Pero kasi partner, ang PTA is an association. Hindi siya konektado sa DepEd. Okay. Private yun eh. Di ba? Association yun eh. Although sinabi ng batas, parang IBP. IBP is pinorm ng batas, kailangan may organization ng mga lawyers at dapat maging member ka. Pero hindi siya government. Diba? Ang magde-decide pa rin yan, mga lawyers. Na, Yung mga miyembro. mga miyembro. Oo. So parang PTA, ni-require din siya for the good of the children. For the good Para of sa estudyante. benepisyo ng mga estudyante. Diba? Sino ba naman ang hindi gugusto sa welfare ng estudyante? Magulang talaga. Dapat. Together with the teacher. Kaya nagkaroon ng PTA. Correct. Ngayon, Grupo ng mga teacher at magulang. Kumbaga,
pag-uusapan yan, kaya sila bumuo ng ganong klaseng organisasyon Oo. para mayroon silang magandang pag-uusapan, plano para sa kapakanan ng kanilang anak. Yes, na nandun sa school. Nandun sa school. Oo. Oo. Kasi syempre ganito, partner. Kahapon kasi, partner, nilatag niya ulit itong PTA issue na actually, nag-originate yung issue na to sa RTIA or Wanted sa Radyo. Dinala niya sa Senado. In fact, nag-away pa kami on-air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalaan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Kaya alamin natin kay Senator Raffy Tulfo, yung mga nagrereklamo patungkol dito. Ito kaya ay naidemanda na nila ng mga lawyers ng RTIA? Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Actually, malaki po ang magagawa ninyo kahit hindi pa po kayo senador. Dahil sa dami po ng lawyers po ninyo diyan sa Wanted sa Radyo at sa RTIA, maaari kayong mag-assign ng lawyer para tumulong doon sa mga magulang na sinasabing hinihingan ng sapilitan na contribution ng mga PTA. Ireklamo nyo po mismo yung PTA. Ireklamo nyo yung eskwelahan, yung mga guro na sinasabi nyong hindi sumusunod sa batas. Of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a stop. So ba't kailangang dalhin pa ang usapin sa Senado? Na samantalang nung huling hearing ay hinihingi na sa inyo ni Senator Pia Cayetano ang lahat ng listahan na nagrereklamo. Pero definitely, hindi lang to dapat listahan. Hindi lang to dapat komento sa inyong video. Kung hindi, verified complaint, notaryado, para po hindi masabing gawa-gawa lang ang mga reklamo. At na nagmo-monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa Baka sir, memorandum order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Admitted naman, sabi ko, admitted naman si Senator Raffy Tulfo na lahat na hindi niya ma-solusyonan sa RTIA, dadali niya sa Senado. Okay. Admitted siya doon. Oo. Hindi niya yon ipapabulaanan. Sinabi niya yon. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ako makipagbakbakan, bunong braso doon, yan ay resulta ng mga years of experience ko dito sa Wanted sa Radyo. Yung mga complaints ng mga tao pupunta sa akin, inipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. At yung mga years na hindi ko kayang aksyonan, permanent solution I cannot give. Kasi dito, nakakapagbigay tayo ng solution, pero band-aid solution lamang yun. So sa Senado, I'm trying to give a permanent solution through legislation. And in a lot of times, ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono ng mga iba't ibang departamento natin pamalaan. Mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila. So dito, partner, okay yon partner. Okay na panukala yon. Pero sabi nga natin, he has to make a law on that. Yun din naman yung sinabi ni VP Sara noon. Sabi niya kasi, wala akong magagawa dito, dapat matanggal ang contributions ng PTA. Kasi maraming napapaya. Bakit kailangan sila ang bumili ng ventilador? Bakit kailangan sila magpasweldo daw sa janitor? Actually, magbayad sa ilaw? Lahat yun, partner. Siguro, kulang yung pondo ng binibigyan eskwelahan. ng DepEd. No, na galing sa, Okay. sa national ito nga, partner, government. since yun ay bawal, Oo. kung may reklamo na punta kay Senator Raffy Tulfo, partner. No, the I issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. sir, the These are issue, I don't these are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit. Sabi nga natin, kung totoo ang mga reklamong ito kaya ay na-verify na rin
ni Senator Raffy Tulfo? Nakahingi kaya siya ng mga salaysay na notaryado? Kung itong mga reklamo na to ay verified naman at notarized na hindi naman yan ang pinakita niya sa Senate session. Dahil lumalabas na parang mga screenshot ito ng mga comments. Kung meron man na complaint na verified na hindi lamang na ipakita na maayos sa Senate session, bakit kaya hindi nila ito sinampahan ng kaso? Sa tulong na rin ng maraming abogado ng wanted sa radyo. Bakit pinatagal pa ang issue at dinala pa kaya sa Senado habang naghihiring patungkol sa budget ng DepEd na pinangungunahan ni VP Sara? That list is Yes, submitted I'll be so more than that happy to we give it to can you. give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po iimbestigahan naman po nila. Bakit kaya sa kilos ni Senator Raffy Tulfo para siyang napipikon dito? Ano kaya ang ikinagagalit niya? Pati kung paano niyang ipakita sunod-sunod yung sinasabi niyang complaint. At kung paano niya ito ibinaba o ibinagsak sa lapag. Yung nasabing mga kopya ng mga nagrereklamo sa kanya. Napipikon ba siya kay Senator Pia Cayetano? Dahil hindi agad nasunod ang nais niya na gumawa ang DepEd ng department order patungkol sa pagbabawal na mangolekta ng contributions ng PTA. Siguro ang problema rito, inihain ni Senator Raffy Tulfo yung mga lumang batas. Pero hindi niya sinabi kung ano yung naging desisyong bago na Supreme Court patungkol sa PTA at yung authorization nito na maningil ng kontribusyon sa mga miyembro para sa proyekto sa eskwelahan. Sinabi na ng Supreme Court na ang pangungulekta ng kontribusyon basta ito ay naaayon sa rules at polisiya, ito ay hindi unconstitutional. So hindi niyo talaga pwedeng ipatigil basta-basta kung ano yung nais ng PTA, especially kung voluntaryo ang pagbibigay ng contribution. Own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yon? Kasi kulang ang pondo. O Senator Raffy Tulfo, bakit umiiling-iling kayo rito? Ano ba ang nararamdaman niyo habang nagsasalita si Senator Pia Cayetano? Hindi po ba ayaw niya ng umiiling-iling? Especially during the hearing. Ito'y sinabi niyo na doon sa inyong resource person. Nung umiiling-iling, ay nagalit kayo at pinagsabihan na huwag uulitin. Pero bakit kaya ninyo ito ginawa sa kapwa niyo, Senador? Senator Tolbot. Hindi, ma'am, huwag kayong iiling-iling. That No, I don't like that. Huwag kang iiling-iling. Para bang pinagtatawanan mo kami rito. Don't do is that. true. Don't ever do that, please. You're being disrespectful. Para bang, don't do that. Baka gusto mo, ikaw ang tatanong-tanong, didiinin ko rito. No, I'm not. I'm serious. This is a serious matter. We're talking about kapakanan ng mga farmers dito, and yet tatawa-tawa ka pa. Don't. Katiwala na ang pinag-usapan dito, and you're still laughing. Hindi na nga masagot-sagot ng mga kasama mo, and you're still laughing. Don't do that, Yusek Sumbilya. Thank you. Napikon ba kayo sa mga katwiran ni Senator Pia Cayetano? Buti nga po hindi niya pa nabanggit itong bagong desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi na nga bago kasi 2016 pa. Ang jurisprudence na ito. So paano mapapahinto yung mga voluntaryong contribution ng PTA para sa eskwelahan? Talaga pong dapat gumawa ng batas para matigil na yan. Kung gagawa man ng bill, sana makapasa. Kasi hanggat nandiyan na Supreme Court decision at hindi nagkakaroon ng panibagong desisyon para sa ibang kaso na may kahalintulad na sitwasyon, mananatili itong jurisprudence at ito ang susundin. I would tend to agree with the point of our interpellator, Senator Tulfo, na bawal. And if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law. O ayan, pati si Senator Coco Pimentel, ang bilis
magbigay ng opinyon, hindi pa pala niya alam yung ibang mga updates patungkol dito sa PTA at mga contributions na allowed. Ano pa ang re-reviewin ninyo? Kung sinabi na mismo ng Supreme Court na itong Department Order 54 Series of 2009 kung saan sinasabi ang mga polisiya at guidelines patungkol sa voluntary contributions ng PTA. Mismong Supreme Court na ang nagsabing ito ay constitutional. Bawal? Oo. Kung may reklamo na punta kay Senator Raffy Tulfo, partner, way back, Oo. bakit hindi sampa ng kaso yung school na yun? Mhm. Diba? Kasi kung ganun talaga ang ginagawa nila, hindi pwedeng ireklamo yan sa Senado, partner. Ireklamo yan sa dapat na pagdalahan ng kaso. Okay. Kasi partner, kahapon, mga ka-UB ha, sumubaybay kayo kasi ito may part 2 na to. Part 1 yung kahapon eh. Oo. Ang unang pinakita kasi ni Senator Raffy Tulfo, ay, naku, partner, mas matanda pa sa'yo. Mhm. Republic Act 4206 noong 1965. Okay? Ito, partner, pinagbabawalan ng koleksyon. 'Di ba? Collection of contributions mula sa mga estudyante. 'Di ba? Bali, whether voluntary or otherwise from school children of public, primary, and intermediate schools. Pero ito, na-amend na ng Republic Act 5546 ng June 21, 1969. Pero, partner, dito, tinanggal na yung pangalan ng PTA. Pero parang lahat ng klase ng contributions or collection of contributions in any form whatsoever is prohibited. Oo. Okay? Pero sabi dito, provided finally that this prohibition shall not cover the contributions of parents and other donors for the support of Barrio High Schools. Oo. So, itong Barrio High Schools, partner, hindi na ito nagagamit ngayon. Kasi this is 1969 pa, partner. Siguro nung panahon na 1969, mga Barrio High Schools lang talaga. Oo. Oo. Pero partner, itong Barrio High Schools na to, hindi na siya existing. Mhm. Nung na-research ko, partner, itong Barrio High Schools na to, nung panahon ni Pangulong Marcos, 1974. Ito, PD ha, PD 479 mga ka-UB, June 6, 1974. Yung Barrio High Schools, partner, na-convert na ito into vocational schools. Oo. So kung papansinin mo, itong batas na RA 5546, parang hindi na siya applicable sa definition dito. Mhm. Kasi nabago na ito ng batas na ginawa ni Pangulong Marcos. Oo. 'Di ba? So, in other words, yung vocational schools ba ngayon, parang ang vocational schools ngayon, partner, papasok sa grade 11 and grade 12. Parang gano'n na, mga ka-UB, tama ba? Hindi na siya, ibig sabihin, allowed siyang kumuha pa rin ng contributions from PTA. So, hindi pwedeng iutos lang kasi ang gusto kasi ni Senator Raffy Tulfo, totally abolish, partner, ang contributions na magmumula sa PTA. Pero partner, ito ang hindi nakita ni Senator Pia Cayetano. Siyempre medyo nabulaga siya, partner eh. Ni Senator Pia and Senator Coco. Meron jurisprudence, partner, na nilabas ng 2016. Oo. This is GR number 188720, entitled Quezon City PTCA Federation Inc. versus DepEd, represented by Secretary Jesly Lapus. Kino-question dito, Department of Education, Department Order number 54, Series of 2009, kung saan inalaw, meron kasing ginawang parang rules ang DepEd tungkol sa PTA. Pati yung pangungulekta ng contributions. Nandoon nakalagay, partner. Very detailed kung paano pwede mangolekta ang PTA. Kino-question ito ng Quezon City PTC Federation. Diba? Ngayon, anong sabi ngayon ng Supreme Court? Itong Department Order number 54, Series of 2009, kung saan pwedeng mangolekta ang PTA. Pero syempre doon within the rules sa partner ng contributions, hindi siya unconstitutional. Okay. So kung hindi siya unconstitutional,
Inaalaw yan. allowed siya. Oo. 'Di ba? Kumbaga, kung bumanggaman ito sa lumang batas na RA 5546 June 21, 1969, sino ngayon ang susundin? Meron 2016 to. Ang gumawa, ang ponente, si Justice Leonen. Diba? So in other words, hindi basta-basta pwedeng sabihin ni Senator Raffy Tulfo Natanggalin na niya. gumawa kayo ng Oo. circular. Oo. Pagbawal nyo ang voluntary contributions na ginagawa ng PTA. Nabanggit rin sa decision na to ang financial matters. Maliwanag na sinabi, policy on collection of contributions cognizant of the need of an organization for adequate funds to sustain its operations, a duly recognized PTA may collect voluntary financial contributions from members and outside sources to enable it to fund and sustain its operation and the implementation of its programs and projects exclusively for the benefit of the students and the school where it operates. So in other words, kailangan talaga din nila na magkaroon ng pondo para masustain nila ang kanilang mga operations at kung anuman ang kanilang nais na maging programa sa school. Pero syempre ang programang ito ay dapat na may approval ng school head. At ito pa ang mga kondisyon bago makapangolekta ng contribution ang PTA. Una, ang contribution ay dapat na reasonable lamang na halaga na idedetermina ng mga PTA Board of Directors. Pangalawa, ang hindi pagbabayad ng contributions na magulang o na member ay hindi magiging basihan para hindi tanggapin o hindi bigyan ng clearance ang anak ng magulang na hindi nakapagbayad ng anumang kontribusyon. Pangatlo, ang kontribusyon ay dapat kokolektahin ng PTA treasurer on a per parent member basis. Ibig sabihin, kung kahit ilan ang anak mo sa eskwelahan na yon, isang beses ka lang magbibigay ng contribution para na yun sa lahat ng iyong anak sa eskwelahan na nabanggit. Walang anumang koleksyon ng contribution ang PTA habang may enrollment at walang teacher o school personnel na magiging involved sa koleksyon ng contribution. So maliwanag ito. Oo. Bakit? May jurisprudence. Oo. Inalaw ng Supreme Court. Oo. Since ito ngayon, ang jurisprudence at walang batas na nagbabawal ang PTA in particular na bawal kayong Maningil. gumawa ng contributions, maningin ng contributions. Oo. Voluntary partner. Oo. Kanya-kanya yung parents eh. Oo, correct. Mukhang hindi dapat gumawa ng circular ang DepEd. Ano Kasi yung dapat partner na po pwedeng gawin para yan ay totally na Mawala. o ipatigil? Eto ulit, Oo. gumawa dapat ng batas. Si Okay. Senator Raffy Tulfo na ipagbawal niya because dito sa RA Oo. 5546 na sinasabi niya June 21, 1969, ang pinagbabawalan lang na contributions dito kunin mula sa school children, students, and teachers. Oo. Bagong batas partner o may batas na dyan na 1969 i-amend lang? Tingin ko, partner, kailangan siyang gumawa ng batas patungkol in particular Okay. sa Parents-Teacher So bagong batas yan Association. talaga? Ha? Batas pa rin. Oo, batas pa. Specific for PTA. Yes. Na, kahit na nung gawin nyo, form lang kayo ng asosasyon. Oo. Wala kayong pwedeng singilin kahit 5. Oo. Pero partner, we're telling the PTA is a private Oo. association, organization to. Oo. Hindi rin pwedeng pigilan ang PTA na mangolekta ng voluntary contributions kasi kapag wala silang pondo, hindi nila masosustain ang kanilang asosasyon. Ang pagkakaroon ng asosasyon ay kinakailangan ng pondo parang gobyerno na kailangan ng tax para masustain nila at ma-maintain nila ang operations ng kanilang PTA. Oo. Pag ikaw ba may private na association, pagbabawalan ka magkaroon ng contributions, Oo. hindi ba yun ang unconstitutional? Oo. Kasi, well, sa tingin ko, partner, allow yan by the law. Nasa batas yan. Oo. Yes. Oo, nasa batas yan. Kaya nga, kinatigan ng Korte Suprema. Yes, At oo. hindi sinasabing unconstitutional yan. Yung paniningil nila. Oo. Kasi nasa batas. Pero kung walang sa batas yan, then yung practice na yon ay labag sa batas. There is actually, Mr. President, no sandali po. prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng
humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Ang batas na mga binanggit ni Senator Raffy Tulfo na RA 4206 at RA 5546 ay lubhang hindi na naaayon sa panahon ngayon dahil nagkaroon na rin ng batas noong panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ito yung tinatawag nating the Child and Youth Welfare Code o PD 603 na naging epektibo noong December 1974. Ayon sa PD 603, ayon dito sa batas na to, dito pa lang nagkaroon ng malinaw na batas itong Article 77 tungkol sa pagbuo ng isang Parent-Teacher Association sa bawat elementary and secondary school. Ibig sabihin bago ang PD 603, walang batas na nagsasabi na kailangan mag-organisa legally ang mga magulang at guro ng isang asosasyon. So kung nabuo lamang ang PTA legally noong 1974, hindi applicable sa kanila yung batas noong 1969 at noong 1965. Sinasabi rin dito sa batas na to, Article 78, no school shall receive or collect from students directly or indirectly contributions of any kind or form or for any purpose except those expressly provided by the law. So, anong batas ang maaari nating sabihin patungkol sa PTA at sa mga contributions na ibinibigay ng mga miyembro pabor sa PTA na mabibigyang benepisyo ang mga estudyante at ang mga eskwelahan? Ito yung Department Order 54 Series of 2009. Since ito ay nadesisyon ng constitutional, ito ngayon ang dapat sundin. Walang pwedeng magbawal sa pagbabigay ng voluntaryong kontribusyon ng mga PTA members pabor sa eskwelahan kung ito ay ikagaganda at ikabubuti ng mga estudyante at ng paaralan mismo. Ano ang effect nung ito ay desisyon ng constitutional? Ano ba ang sinasabi patungkol sa mga naging final decision ng Supreme Court? Ang sabi, Supreme Court decisions on particular issues assume the force of law for any similar controversy. So hanggat hindi nagkakaroon ng panibagong ruling ang Supreme Court, ang desisyon na isinulat ni Justice Leonen patungkol sa pagiging konstitusyonal ng PTA at ng mga kontribusyon nito, ito pa rin ang mananatili sa ngayon. At ito ang susundin ng PTA at ng DepEd. Kasi voluntary, partner. Oo. Kung ikaw ang At parent. inaalaw yung ganong klaseng organization, di ba, para sa mga eskwelahan. Okay, inaalaw. So kasama na doon yung kanilang voluntary Yes. na pagbibigay ng contribution para sa kapakanan ng kanilang organisasyon. Yes. Parang ganun yan. So siguro, ang pupwede is kung anong batas man yun, partner, siguro i-amend. Yun, partner. I-amend siguro. Because dito sa sinasabi niyang batas, partner, sabi nga natin hindi kasama yung parents, di ba? Paano yung parents magkaroon ng sarili ng grupo? Tapos mag-contribute. Di ba? On their own, magbigay ng donation. Bawal ba yun? Definitely hindi. So, gumawa ka ng batas. Pero sabi mo nga, voluntary eh. Hindi Kung naman yan, gusto. kung gusto lang. Pero ang nangyayari, hindi naman, di ba? Hindi naman nilalahat natin, hindi sa lahat ng mga paaralan. Pero meron at meron talaga, ginagawang mandatory na eh. Lalo na mga partner sa panahon ngayon. Sobrang, di ba? Sobrang hirap ng pera. Lahat tumataas pagkatapos ang dami pang mga sinisingil, di ba? Hindi sa akin, partner, ganito. Oo. Sige na. Okay? Sabi mo nga, meron na pipilitan. Yun nga yung bawal. Yan nga yung hindi polisiya ng DepEd. Bawal yan. Yeah. Kung may nagva-violate, nasa listahan nyo naman, di ba, wag mo nang daling sa Senado, sampahan nyo na ng kaso. Ireklamo nyo na tong mga schools na to para matanggalan ng trabaho. Di ba? Kung talagang ganyan, diba, kasi partner, dadali mo sa Senado, hindi yan malulutas. Especially may Supreme Court decision. Di ba? Na contribution. So you have to prove sa DepEd. Ireklamo ko to kasi itong teacher na to,
pinapakita sa sa social media kung sino hindi nagbayad. Oo. Sa pilitan, reklamo mo. Oo. Wag doon sa hearing ng plenary session. Oo. Yun lang yung sa akin, partner. Tapos, ang sabi pa ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya tatapusin yung argumento niya kagabi, kahapon, kung hindi siya pagbibigyan tungkol sa circular na pagbibigyan. Paano? Papagawa ka ng circular, tapos, taliwas naman sa Supreme Court decision. Oo. Dapat aralin to ng DepEd. Oo. Baka kayo ang mapahiya. Oo. Kasi may Supreme Court decision dito. Oo. Oh. Kasi Yun lang. siguro pag-aralan din Diba? siguro. Pag-aralan. Kung ano ba yung pwedeng batas na gawin dyan para totally mapigilan na yan. Kaso nga lang kung yan ay mahihinto, saan naman kukuha ng partner. ng konting asistensya For me, ang isang public school na kulang sa budget, partner, 'di ba? Para sa mga ibang mga pangangailangan ng mga estudyante. Yan medyo mahirap din Partner, Medyo masalimuot din kahit magbawa ng bill na i-prevent ang PTA na magbigay ng donation, I think hindi siya papasa. Oo. Because PTA is a private organization, is a private association. Oo. Hindi Discretion ngayon yan. Discretion niya ng asosasyon. Pag sinakal mo sila, Oo. at itong gusto ko, itong gawin mo, yun ang unconstitutional. Oo. Diba? Kung may nawalabag na lang, partner, sa polisiya ng DepEd, na dapat walang mandatory contribution, partner. Oo. Yun ang sampanyo ng kaso, wag dalhin sa RTIE, wag dalhin sa Senado. Hindi yan malulutas. Sampa ng kaso para magsilbing aral Oo. doon sa mga umaabuso Oo. sa contributions ng PTA. Yun, partner. Magkita't pagkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Happy weekend po sa lahat!